Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Ang pangakong panghabang buhay na pagmamahalan sa harap ng altar ay hindi daw dapat na sinisira. At walang mag-asawang pinagbuklod sa harap ng Diyos ang dapat na naghihiwalay. Pero paano kung ikaw na lamang ang kumakapit sa pangako na inyong binitawan? Paano kung matagal na palang bumitaw ang taong mahal mo? Dapat ka bang bumitaw na rin o dapat na patuloy kang lumaban kahit ikaw na lang ang nagmamahal? Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo pati na rin po sa mga nakikinig. Ako nga pala si Gary, 27 years old, taga Pampanga. At nagtatrabaho bilang supervisor sa isang factory dito sa amin. Sa totoo lang ay hindi ako mahilig manood o makinig ng mga drama. Pero mula nang ma-discover ko itong YouTube channel po ninyo ay na-addict na akong subaybayan ng mga kwento na inyong iniere. Nakaka-relate din kasi ako lalo na kapag ang buhay na sinishare nila ay tungkol sa buhay may pamilya. Papadudot na sa second year college ako nang makilala ko si Maricel. Hindi ko siya kaklase pero nagkasama kami sa isang outreach program. Naging close kami kaagad dahil sa pagiging madaldal niya at makulit ko naman. Hindi kasi siya nauubusan ng topic na pag-uusapan. Ako naman ay maraming baon na hugot jokes para sa kanya. Nang araw din na yon ay nagkapalitan kami ng cellphone number, mas lalong naging close hanggang sa maging kaming dalawa na nga, Papa Dudut. Istrikto ang papa ni Maricel, kaya nang dumalaw ako sa bahay nila bilang manliligaw pa lang, ay palaging masama ang tingin niya sa akin at pinagdadabugan pa ako. Ang sabi ni Maricel ay ganun lang daw talaga ang papa niya. At nang minsan na magkainuman kami ng papa niya ay doon kami nagkausap ng seryoso at sarilinan. Sinabi niya sa akin na dahil naglakas loob daw ako na umakyat ng ligaw noon at hindi natinag sa pananakot niya ay ibinibigay na niya sa akin ang tiwala niya sa nag-iisang anak niya. Kaya naman ang sagutin ako ni Maricel ay sinabi na rin namin yon kaagad sa papa niya na hindi na nagalit sa amin. Kaya lang Papa Dudut ay nabuntis si Maricel bago magsimula ang first semester namin sa fourth year. At sa totoo lang ay medyo natakot din ako nang sabihin ni Maricel na kailangan na niyang ipaalam kaagad sa papa niya. Kilala ko kasi ang papa niya bilang isang strikto at masamang magalit. Pero dahil mahal ko si Maricel ay handa kong panagutan ang responsibilidad ko sa kanilang magiging mag-ina ko. Pumunta na nga ako sa bahay ni na Maricel at kasama niya ay sinabi namin sa papa niya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Kagaya ng inaasahan naming dalawa ay sobrang nagalit at nagwala ang papa niya hanggang sa masuntok ako nito. Kaagad niyang nahila si Maricel palayo sa akin. Pero hindi pa rin huminto sa pagsigaw at pagpapaalis sa akin sa bahay nila. Tito, patawaran niyo po sana ako. Mahal na mahal ko po si Maricel. Pananagutan ko po ang pinagbubuntis ng anak niyo. Halos umiiyak ng pakiusap ko. Tumahimik ka kung ayaw mong tamaan ka ulit sa akin ha. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito lang palang gagawin mo sa akin? Lumayas ka na rito sa pamamahay namin. At ayoko nang makita ang pagmumukha mong hayop ka. Sigaw ng papa ni Maricel. Pero papa, kailangan po ng bibi ko ng tatay. Kailangan ko po si Gary.
Iyak naman ni Maricel. May mga plano pa ako sa iyo na hindi ko hahayaan na sirain ang hayop na lalaki na yan. At ikaw Gary, umalis ka na rito sa pamamahay namin bago pa kita mapatay. Ang baling naman niya sa akin. Tito, nakikiusap po ako. Hayaan niyo pong panagutan ko ang anak namin ni Maricel. Magiging mabuting tatay po ako sa baby namin at asawa sa anak ninyo. Magiging responsable po ako. Pakiusap ko. Hayaan niyo po akong panagutan si Maricel. Ayokong sumuko ng araw na yon, Papa Dudut, kaya lumuhod na ako sa harap ng papa ni Maricel. Tumayo ka na nga dyan. Walang magagawa yang pagluhod-luhod mo sa harapan ko. Lumayas ka na sa bahay namin. Dahil kahit kailan, ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Lumayas ka na rito. Layas! Muling pagtataboy niya sa akin. Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang naging malaking galit sa akin ng papa ni Maricel. Tama naman kasi siya. Ako ang kauna-unahang lalaking pinagkatiwalaan niya para sa nag-iisang anak niya at parang bigla ko na lang sinira ang tiwala na yon. Pero hindi ako sumuko na humingi ng tawad sa kanya at permiso na pakasalan ko si Maricel. Since pareho na kaming 18 years old ang panahon na yon, at pagkatapos nga ng isang buwan na ginawa kong pagbabalik-balik sa bahay nila para magmakaawa at humingi ng tawad, kinausap na ako ng papa ni Maricel at pinayagan na niya akong pakasalan ang anak niya. Mabilis ang mga sumunod na desisyon at preparation, Papa Dudut. Nagpakasal kami ni Maricel at tumuloy muna sa bahay namin. Nag-working student ako habang si Maricel ay tumigil muna sa pag-aaral. Tinulungan naman kami ng mga magulang namin sa pagbubuntis ni Maricel at iba pang mga gastusin sa bahay. Kahit paano ay nagsisimula ng gumaan ang buhay naming mag-asawa, lalo na nang makatapos na ako ng pag-aaral at magkaroon ng full-time job. Sinimulan ko na ring sanayin na hindi kami humingi ng tulong na mag-asawa sa mga magulang namin. Siyempre, alam ko na mas matututo kami na maging totoong magulang kung ang bawat isa lang ang aasahan namin. Kaya pagkatapos manganak ni Maricel ay nagdesisyon na kaming bumukod ng bahay para makapagsarili. Kumuha kami ng isang apartment na hindi kalakihan at sakto lamang sa aming dalawa. At hindi na rin kami masyadong tumatanggap ng tulong financially mula sa mga magulang namin. Kahit pa nga pagdating sa binyag ng anak namin, kaya nga lang Papa Dudut, dahil pera lang namin ni Maricel ang ginamit para sa paghahanda sa binyag. Hindi ko inaasahan na magigipit kami ng araw na yon. Napag-usapan na kasi namin ni Maricel ang tungkol sa bilang ng mga bisita na iimbitahan namin. Ang hindi ko alam, nagdagdag pala siya ng mga inimbitahan para sa araw na yon. Kinausap ko siya at tinanong ko kung bakit inimbitahan niya ang mga taong hindi naman namin kamag-anak. Ang sabi niya, mga dati niya namang kaklase kaya wala siyang nakikitang masama doon. Hanggang sa mauwi na nga sa pagtatalo ang pag-uusap namin yon ng asawa ko at akmang aalis na siya sa harapan ko. Han, sandali. Huwag na tayong mag-away dito. Hindi ko lang naman kasi talaga na inaasahan na may iba ka palang inimbitahan. Bukod sa mga binanggit mo sa akin nung pinag-usapan natin tong binyag. Paghabol ko kay Maricel. Malalapit na kaibigan ko lang naman sila na lumuwas pa galing Maynila para lang makita ang baby natin.
Tapos ngayon pagdadamutan mo pa sila? Inis na sagot ng asawa ko. Naiintindihan ko naman yun pero sana sinabi mo pa rin sa akin para mas naayos natin ang budget ngayon. Paliwanag ko naman sa kanya. Sana rin nilinaw mo sa akin na sobra mo palang titipirin tong binyag ni Baby Lyra. Di sana hindi na ako nag-effort na kontakin ng malalapit na kaibigan ko at sana hindi na rin tayo naghanda para wala na tayong pinagtatalunan pa, hindi ba? Bakit kasi hindi mo tinanggap ang pera na ibinigay ni Papa para sa binyag? Pagtataray pa niya sa akin. Ayoko lang naman na palagi tayong umaasa sa mga magulang natin. Ako ang padre de pamilya, kaya ako magtataguyod sa inyong mag-ina ko. Pangangatwiran ko naman. Pero binyag naman to ni Baby eh. Hindi naman to basta normal na araw lang. Kaagad nasagot niya. Basta huwag ka na magalit sa akin. Sorry kung medyo napagtaasan kita ng boses. Despensa ko naman sa kanya. Next time kasi pag-isipan mo muna ang mga sinasabi mo. Pagod na nga akong mag-asikaso sa mga bisita at mga kailangan dito sa binyag. Dumadagdag ka pa? Halika na nga sa loob baka hinahanap na rin tayo ni na Papa. Inis pa ang sagot niya. Papadudot habang tumatagal ang pagsasama namin ni Maricel. Bilang mag-asawa ay mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Dahil solong anak si Maricel ay medyo spoiled at magastos siya pagdating sa sarili niya. At yon ang madalas naming pinagtatalunan. Hindi kami nagkakasundo sa mga gastusin at pagbabudget sa bahay. Madalas kasi ay may mga gusto siyang bilhin na hindi naman talaga namin kailangan. Kagaya ng bagong sofa kahit maayos pa naman ang lumang sofa namin. Mga iba't ibang klase ng kaldero kahit na hindi naman siya mahilig magluto. Yung mga gamit ni Baby Lyra na hindi pa naman masyadong kailangan at kung ano-ano pa. Kaya karamihan sa mga nabibili niya ay nagiging pang-display lang sa bahay. Madalas man namin yon pagtalunan ay ako pa rin ang palaging nagpapakumbaba upang magkaayos kami at syempre ibibigay ko rin kahit ano pa man ang gusto niya. Kahit pa nga madalas ay nahihirapan na ako talaga. Mabuti na lang at may regular akong trabaho, Papa Dudut. May kataasan din ang sweldo mula nang ma-promote ako na supervisor. Pero alam ko na hindi pa rin yon dahilan para gumastos kami ng mga bagay na hindi naman talaga namin kailangan. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang trabaho ko. Lalo na mula nang ma-promote ako bilang supervisor. Nadagdagan ang mga dapat kong gawin pati na ang stress ko. Panay ang overtime ko sa opisina kaya late na akong nakakauwi. Iba pala talaga ang buhay may pamilya. Habang lumalaki kasi ang anak namin na si Lyra ay lumalaki din ang gastos, lalo na para sa gatas, vitamins at diaper niya. Dumagdag pa ang mga bagay na gustong bilhin ni Maricel para sa sarili niya. Hindi naman ako talaga kuripot pero gusto ko kasi na matutunan naming pareho kung paano ang magkontrol ng tama pagdating sa pera. Pero dahil mahal ko siya, ginagawan ko pa rin ang paraan para maibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Nag-overtime ako sa trabaho at sinisikap ko na kumota kami sa mga product na kailangan naming gawin para madagdagan ang incentive na makukuha ko sa kada sweldo ko. Papa Dudut, kahit gaano ako kapagod sa trabaho ay nawawala yon kapag umuwi ako at nakakarga ko si Baby Lyra. Kapag naririnig ko na ang mga tawa ng anak ko
Doon ko nasasabi, hindi ako nagkamali ng desisyon na panagutan si Maricel at ang anak ko. Pero sana palaging pwede na si Baby Lyra at ang asawa ko ang madadatnan ko kapag uuwi ako galing sa trabaho. Hindi yung isang makalat na bahay at walang ibang tao. Chinek ko pa ang cellphone ko noon at wala namang text man lang sa akin si Maricel. Hanggang sa dumating na nga siya kasama ang mga pinamili niyang mga bagong damit. Hindi pa niya kasama noon si Baby Lyra dahil nasa bahay daw ng biyana namin. At ang kasama niya raw na lumabas ay ang mga dati niyang kaklase. Han, pwede ba next time mag-text ka na sa akin o tumawag ka man lang kapag aalis ka ng bahay? Pakiusap ko. Okay, sige. Hindi ko rin naman kasi alam na magtatagal kami ng mga kaibigan ko sa mall. At saka ang sabi mo, hindi ba mag-overtime ka kasi marami kayong gagawin sa trabaho? Kaya hindi na muna kita tinext o tinawagan? May inis sa boses na sagot ni Maricel. Ayos lang naman pero medyo nag-worry kasi ako kanina nang madatnang kung walang tao dito sa bahay. Tapos nakakalat pa yung mga gamit at laruan ni Lyra sa sala? Mahinahong sabi ko. Sa hindi ko nga alam na magyayang kumain sa labas yung mga kaibigan ko. Ano bang gusto mo? Maglinis muna ako ng bahay habang naghihintay na lang ako dito? Inis pa rin sagot niya. Tinulungan niya akong ligpitin ang mga laruan ni Baby Lyra. Pero sa padabog namang paraan. Han, huwag ka nang magalit. Sinasabi ko lang naman na sana next time magpaalam ka muna sa akin. At saka napapansin ko kasi na madalas kapag umuwi ako, makalat tong bahay natin. Pilit ko pa rin pinapahinahon ang sarili ko noon. So parang hindi ako naglilinis dito, ganon. At wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Bakit ba kasi hindi pa tayo kumuha ng kasambahay? Alam mo ba kung gaano kahirap mag-alaga ng bata? Tanong ni Maricel. Pinag-usapan na natin to, di ba? Kailangan muna nating magtipid, sagot ko. Lumalaki na kasi ang mga gastusin namin para sa anak namin, Papa Dudut. Kaya naman hindi ko talaga mapagbigyan ng request noon ni Maricel na kumuha na kami ng kasambahay. So okay lang sa'yo na malosyang ako dito sa bahay natin basta nakakatipid tayo? Ganun ba? Akala mo kasi ikaw lang nahihirapan sa trabaho mo. Nahihirapan din naman ako dito eh. Hindi yung puro ikaw lang. Hay nako, bahala ka na nga maglinis ng mga yan. Since palagi ka namang pabida. Inis na sabi niya bago binitawan ang mga laruan na hawak at naglakad papasok ng kwarto. Han, sandali. Nag-uusap pa tayo, Han. Papa Dudut, minsan talaga ay nakakapagod ng intindihin ang ugali ni Maricel. Dahil para pa rin siyang teenager kung umasta. Naging madalas na rin tuloy ang pag-aaway naming dalawa dahil lang sa mga simpleng bagay na pakiramdam ko. Pinapalaki lang niya. Pero syempre hindi ako mapapagod na intindihin siya kasi asawa ko siya at mahal ko siya. Kaya kagaya ng gusto niya ay pumayag na lamang din ako na kumuha kami ng kasambahay. Ang totoo kasi kaya ako nagtitipid ay gusto ko makaipon para sa pag-aaral ni Maricel. Gusto ko makapagtapos din siya ng kolehiyo kagaya ko. Isa pa ay hindi rin ako masyadong komportable na may ibang tao na kasama kami sa bahay namin. Pero ayoko rin naman na nahihirapan ang asawa ko sa pag-aalaga ng anak namin. Pati na ang pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Tama naman talaga siya na hindi madali ang maging isang housewife
Kaya gusto ko na magtulungan kaming dalawa para lalo pa naming mapagtibay ang relasyon namin. Papa Dudut, akala ko kapag binigay o ginawa ko ng lahat ng gusto ni Maricel ay mas magiging maayos na ang pagsasama naming dalawa. Pero minsan ay hindi ko na talaga siya maintindihan. Habang tumatagal kasi ay halos araw-araw na kaming nag-aaway. Pakiramdam ko tuloy ay bigla siyang nagbago. Nawala na kasi ang malambing na si Maricel na nakilala ko. Palagi na lang mainit ang ulo niya sa tuwing uuwi ako, kesyo pagod daw siya sa pag-aalaga ng baby namin. Masakit daw ang ulo sa pag-budget sa mga gastusin sa bahay. At kung ano-ano pa na pilit ko na lamang iniintindi. Nang mag 7 years old na nga si Lyra at madalas silang lumalabas ni Maricel at mag-mall kasama ang papa niya, ibang kamag-anak o kaya ay mga kaibigan. Pero kapag ako ang nagyayaya, madalas ay wala siya sa mood na mamasyal. Ang nakakainis pa doon, Papa Dudut, ay sa tuwing lalabas sila ng mga kaibigan niya at mamamasyal kasama ang anak namin, ay mamimili siya ng mga bagong damit nilang dalawa gamit ang credit card ko na iniwan ko sa kanya. Hindi naman sa pinagdadamot ko ang credit card na yon, pero iniwan ko kasi yon para in case na hindi niya ako kasama at may emergency na kailangan niyang pagkagastusan ay magagamit niya yon. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, yung credit card din pala na yon ang magiging dahilan para mas mapalala ang pag-aaway naming dalawa. Ayan na mga ATM at credit card mo. Yan naman talaga ang gusto mong sabihin, hindi ba? Huwag na akong gumamit ng mga yan. Di ayan na, binabalik ko na ang lahat. Kasi lahat naman ng yan pinagtrabahuhan mo, hindi ba? Sigaw ni Maricel bago inihagi sa harapan ko ang mga card na mula sa wallet niya. Maricel, mag-usap naman tayo ng maayos. Huwag mong daanin lahat sa init ng ulo. Palagi ka na lang ganyan. Pagpapahinahon ko sa kanya. Ako ba talaga ngayon ang magulong kausap? Ikaw nga yung palaging nag-uumpisa? Pwede ba, Gary? Huwag mo akong binabaliktad. Muling sigaw niya. Totoo naman Ang bilis palaging uminit ng ulo mo. Nakikipag-usap ako ng maayos sa'yo pero ikaw to nagtataas ng boses. Sagot ko sa kanya. Napailing na lang sa inis si Maricel bago bumuntong hininga at muling nagsalita. Alam mo, palagi na lang tayong ganito. Pag-aawayan natin ang mga gastusin sa bahay. Gawain dito sa bahay, pag-aalaga kay Lyra, tapos ngayon, pati ang pag-alis-alis ko pinupuna mo na, Gary. Paulit-ulit na lang talaga. Nanggigigil sa inis na sabi niya. Hindi naman sa pinupuna ko ang mga bawat kilos mo. Gusto ko lang talaga na maayos natin to. Kaya nga nakikipag-usap ako sa iyo ng mahinahon, di ba? Pero palagi ka na lang nagagalit. Kalmado ko namang sagot sa kanya. Dahil nakakapagod na nga. Nakakasawa na. Nakakapagod na, Gary. Siguro mas okay pa kung maghiwalay na lang tayo muna. Ang sinabing yon ni Maricel ang saglit na nagpatulala sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko at napalunok ako bago tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Maricel? Hindi naman kita inaaway tungkol sa mga gastusin dito sa bahay natin o kung ano pa man. Gusto ko lang pag-usapan natin yung nagiging problema nating mag-asawa. Eto na nga yung problema natin, Gary. Hindi na tayo nagkakasundo. Hindi mo pa ba nakikita? Ultimo maliit na bagay pinag-aawayan natin. At sa tingin ko,
Ito na yung oras na kailangan nating mag-isip-isip muna. Kailangan natin ng time at space para makapag-isip-isip kung paano at kung dapat pa ba nating ayusin ang mga problema natin. Tanging nasagot na lang niya sa akin noon, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit bigla na lang humingi ng time and space ang asawa ko mula sa akin. Oo, aminado naman ako na madalas talaga kaming nag-aaway kagaya ng sinabi niya. Pero para sa akin ay maliit na bagay lamang yon. Normal na pinag-aawayan ng mag-asawa na kaya pang ayusin ng hindi naghihiwalay. Kahit ang totoo, dati ko pang napapansin na parang nawawala na talaga siya ng lambing sa akin. Ng oras sa relasyon naming dalawa at kung kumilo siya ay para bang wala kaming sariling pamilya. Para siyang dalaga pa rin kung umasta sa loob at labas ng bahay. Hindi ko yung ginawang big deal, Papa Dudut. Naisip ko na maayos pa rin yon sa pamamagitan ng pag-uusap namin. Nakaya niya ring magbago para magkaroon kami ng maayos na pamilya. Pero hindi Mas lumala pa siya na siguro ay kasalanan ko na rin dahil masyado ko siyang inispoil. Masyado kong binibigay ang lahat ng gusto niya. Ang mga luho niya na hindi naman talaga kailangan. Masyado ko siyang pinagbigyan sa relasyon naming dalawa. Papa Dudut, kahit na anong pagmamakaawa ang ginawa ko ay tuluyan pa ring umalis ng bahay si Maricel. Kasama ang anak namin at umuwi sa bahay ng biyanang ko. Sakto namang nagpaalam ang kasambahay namin na magre-resign na siya. Kaagad ko namang pinayagan. Hindi ko pa rin talaga maintindihan ang dahilan ng pag-alis ni Maricel. Ang sabi niya lang ay kailangan namin ng oras na makapag-isip-isip kung paano at kung dapat ba naming ayusin ang problema naming mag-asawa. Pero Papa Dudut, hindi ba kapag mahal ninyo ang isa't isa, alam nyo na dapat ang sagot sa tanong na yon? Kasi ako, hindi na niya ako kailangang tanungin tungkol sa bagay na yon. Alam ko na ang magiging sagot ko. Na willing ako na ibigay ang lahat ng gusto niyang mangyari para lamang magkaayos kaming dalawa. Ilang buwan ding hindi umuwi sina Maricel sa bahay namin, Papa Dudut. Kaya ako na lang ang dumadalaw sa kanila para makita ko ang anak ko. Nakakapag-usap naman kaming mag-asawa at palagi ako nag-aabot ng panggastos para sa bata. Sinole niya na rin kasi ang lahat ng ATM at credit cards ko. Ilang beses ko na rin siyang kinumbinse na umuwi na sa amin pero ang sabi niya ay bigyan ko pa raw siya ng panahon. Dahil gusto niya raw munang pag-isipang mabuti kung paano ba namin dapat ayusin ang lahat. At kung may dapat pa ba kaming ayusin. Pero umaasa pa rin talaga ako noon na kaagad kaming magkakaayos ni Maricel. Dahil kinakausap niya naman ako ng maayos kapag dumadalaw ako sa bahay nila. Kumbaga, ang nasa isip ko noon ay nagpapalamig lang siya ng ulo kaya gusto niya munang lumayo sa akin. Kaya lang ang hindi ko alam noon ay may iba na palang lalaki ang dumadalaw kay Maricel at nagbibigay ng laruan sa anak kong si Lyra. Kung hindi pa makukwento ni Lyra noon na may bago siyang laruan na mula sa Tito Leo niya, ay hindi ko malalaman ang tungkol sa lalaki na yon. Kaagad namang pinapasok ni Maricel sa loob ng bahay si Lyra nang mag-usisa na ako tungkol sa Tito Leo na binabanggit niya. At nang kay Maricel ko yon tinanong, ang sagot ng asawa ko ay kaibigan niya lamang yon noong high school na naisipang dumalaw sa bahay nila kaya nagbigay ng laruan kay Lyra. Gusto ko na talagang mag-isip ng iba pang bagay noon tungkol sa asawa ko. Pero pinigilan ko na lang din ang sarili ko. Maricel, kailan mo balak bumalik sa bahay natin kasama si Lyra? Malungkot na tanong ko.
Gary, di bang sabi ko, wag muna sana nating pag-usapan to? Okay naman tayong dalawa ngayon, hindi ba? Tugon naman ni Lyra. Oo nga, pero nami-miss ko na kasi kayo ni Lyra at saka gusto ko na rin kasi na ayusin ang relasyon nating dalawa. Ang pamilya natin. Maricel, sorry kung madalas kitang napagtataasan ng boses. Sorry kung hindi ko napapansin na pagod ka na rin pala sa pag-aalaga sa anak natin. Sorry kung pakiramdam mo, hindi ko na-appreciate ang lahat. Pero magbabago na ako. Pangako, hindi na ako magiging kagaya ng dati, ang sabi ko. Ang lungkot kasi talagang mag-isa sa bahay namin, Papa Dudut. Pero mas nalulungkot ako noon dahil hindi ko kasama ang mag-ina ko. Gary, hindi lang naman kasi ito tungkol sa iyo o sa naging huling pagtatalo natin. Tungkol na to sa akin. Alam ko naman na may pagkakamali din ako sa relasyon nating dalawa at may kailangan akong baguhin sa sarili ko. Magagawa ko lang yon kung hindi tayo magkasama. Sa totoo lang, ayoko na rin kasi na palagi na lang umasa sa'yo. Mahabang sagot niya. Asawa mo ko at ako ang padre di pamilya. Responsibilidad ko na ibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo ng mag-ina ko. Giit ko. Pero hindi naman sa lahat ng oras dapat ganon, Gary. Alam ko namang alam mo na hindi lang to tungkol sa pera. May problema na talaga tayo bilang mag-asawa. Hindi na talaga tayo nagkakasundo. Hindi ko alam kung saan ba hinuhugot ni Maricel ang sinasabi niyang yon. Oo, may madalas talaga kaming pagtatalo noon pero mga simpleng away lang yon ng mag-asawa. Na kung pag-uusapan namin ng mas mahinahon ay mabilis din naming maaayos. Kaya pa naman nating ayusin to, di ba, Maricel? Mahal kita at alam ko na mahal mo pa rin ako. Ayusin natin to, please. Ayusin natin ang pamilya natin. Medyo naiiyak ko ng pakiusap. Maayos ang lahat sa tamang panahon. Pero hindi pa ngayon. Sa totoo lang, mula nung magkahiwalay tayo, medyo nakahinga ako ng maluwag. Parang may bigat na natanggal mula sa dibdib ko. Kaya ayoko muna sanang muling maramdaman yung bigat na yon. Sa oras na bumalik kami ni Lyra kasama mo. Ang wika ni Maricel. Papa Dudut, pinanghawakan ko ang sinabi ni Maricel na may tamang panahon para magkaayos kaming dalawa. At para muling mabuo ang pamilya namin. Para sa akin ang ibig sabihin niyan, kailangan niya lang ng oras para makapag-isip-isip at maayos ang sarili niya. Pero babalik din siya sa akin at muli kaming mabubuo bilang isang buong pamilya. Umabot ng mahigit 1 taon ang pagkakahiwalay namin ni Maricel, Papa Dudut. Nabalitaan ko na lang na bumalik na pala siya ulit sa pag-aaral sa kolehiyo. Dati ko pa yung sinasabi sa kanya na kaya ko namang gastusan ang pag-aaral niya pero siya ang umaayaw. Baka raw magipit kami lalo at baka madamay pati ang panggastos namin na para kay Lyra. Wala na rin daw sa plano niya ang tapusin pa ang kurso niya. Kaya naman nagulat ako nang malaman ko ang muli niyang pagbabalik sa kolehiyo. Hindi na rin kasi kami masyadong nagkakausap. Kapag dumadalaw ako sa kanila ay si Lyra na lamang ang palagi kong nakakausap. Dahil kung wala sa bahay si Maricel ay tulog naman siya kapag dumadalaw ako. Sa totoo lang din ay unti-unti na akong nawawala ng pag-asa, Papa Dudut, na muli kaming magkakaayos na mag-asawa. Dahil hindi na niya ako masyadong kinakausap o hinaharap.
at para bang wala na siyang effort na maayos ang relasyon naming dalawa. Pero pinanghawakan ko pa rin ang sinabi niya na magkakaayos kami sa tamang panahon. Muli kaming mabubuo bilang isang pamilya kasama si Lyra. Papa Dudut, may mga sana at panalangin talaga siguro tayo na hindi mangyayari kailanman. Sa kung anumang dahilan ay hindi ko po alam. Kasi hindi ko rin talaga alam kung bakit bigla na lang parang inanod ng tubig sa dagat ang pagmamahal na naramdaman para sa akin noon ni Maricel. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bilis niyang magdesisyon noon na wala na talaga. Na wala ng pag-asa pa na muli kaming magkakabalikan. Dahil lang dumalaw ako sa bahay nila na medyo malalim na ang gabi ay nakita ko ang isang lalaki na naghatid sa kanya at humalik pa nga sa pisngi niya. Doon na ako lumapit sa kanila at kinompronta silang dalawa. Gusto ko na nga ring suntukin noon ng lalaki pero pinigilan ko lang talaga ang sarili ko. Pero nang magtaas na ako ng boses at halos sigawan na ang lalaki na Leo ang pangalan ay doon na siya pinaalis ni Maricel para hindi na kami magkagulo pang tatlo. Sino ba talaga yung lalaki na yon? At bakit nagpapadalaw ka ng ibang lalaki dito sa bahay ninyo ng oras na ng gabi? Mataas ang boses na tanong ko kay Maricel. Sandali nga. Pumunta ka ba dito para dalawin ang anak mo o para awayin ako? Inis na balik tanong naman niya sa akin. Pumunta ako dito para dalawin kayong mag-ina ko. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Bakit nagpapadalaw ka ng ibang lalaki dito sa bahay? Lumalalim na ang paghinga ko noon dahil sa pagpipigil ko sa sarili ko na magalit sa asawa ko. Ano bang pakialam mo kung sinong dumalaw sa akin dito? Baka nakakalimutan mong hindi mo naman bahay to. Inis na sagot naman ni Maricel. Pero asawa pa rin kita. Kaya may karapatan pa rin ako magtanong tungkol sa mga bagay na to. Kaagad na tugong ko naman sa kanya. Sa papel oo, pero matagal na tayong hiwalay. Halos pasigaw na sagot niya. Hiwalay? Maricel, ano bang sinasabi mo? Hindi ba humingi ka lang naman ng time and space? Ang sabi mo kailangan mo lang munang lumayo mula sa akin tapos aayusin natin to. Maayos din tayong dalawa at ang pamilya natin. Doon na nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng mga mata ko. Doon ko na kasi nagsisimulang ma-realize na parang wala na palang inaasahan na maaayos sa aming dalawa. Wala na nga Gary. Wala nang dapat ayusin dahil ayoko na. Hindi na talaga natin kayang ayusin to kaya wag mo nang ipilit pa dahil hindi na kita mahal. Naiiyak na rin siya sa inis na para bang hirap na hirap siyang ipaliwanag sa akin ang lahat ng mga oras na yon. So gano'n na lang yon? Tatapusin mo na ang lahat sa atin nang hindi mo lang binibigyan ng chance na subukin ulit? Naiiyak kong tanong. Dahil alam ko naman kung saan pupunta ang lahat. Papahirapan lang natin ang mga sarili natin kapag pinatagal pa natin. Gary, alam kong nasasaktan kita ngayon and I'm really sorry. Pero ayoko na talaga. Tapusin na natin tong anumang namamagitan sa atin dalawa. Maghiwalay na tayo. Ang sabi ni Maricel. Ang sakit, sobrang sakit na marinig mula sa kanyang mga salitang hindi na niya pala ako mahal. Kailan pa? Kailan pa kaya ako sinukuan ng asawa ko na mahalin? Dahil buong buhay ko na magkasama kami sa isang bahay ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal.
Pero bakit ganon? Bakit kailangan na maiwan ako? Papa Dudut, kahit gaano ko pa kagustong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Maricel ay parang wala na rin namang saysay ang lahat. Lalo na at matagal na pala siyang sumuko na muli kaming magkaayos. Sinubukan ko na ulit na ilang beses pa siyang kausapin at i-convince na bigyan pa ng isang pagkakataon ng relasyon naming dalawa pero tumanggi siya. Tumanggi siya ng paulit-ulit na magkaayos kaming dalawa hanggang sa papa na rin niya ang kumausap sa akin at sinabing ayaw na talaga sa akin ni Maricel. Hindi na niya ako mahal at wala nang pagkakataon pa na muli kaming mabuo bilang isang pamilya. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan ba ako nagkulang bilang asawa niya at ama ng anak namin. Kung saan ba ako nagkamali bilang isang asawa na nagmamahal. Ginawa ko naman po ang lahat para mapasaya si Maricel sa piling ko. Ibinigay ko ang lahat ng gusto ng asawa ko. Pero bakit kailangan naming umabot sa ganon? Bakit kailangan niya akong iwanan? At kailan pa niya naramdaman na wala na pala siyang pagmamahal para sa akin? Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala pa rin akong kasagutan sa mga naging tanong ko tungkol sa paghihiwalay naming mag-asawa. At wala rin akong ibang pagpipilian kung hindi ang tuluyan ng tanggapin at tinapos na talaga ni Maricel ang lahat sa aming dalawa. Ipinangako naman niya na kahit na anong oras ay pwede ko daw dalawin at makasama ang anak naming si Lyra. Pero sana raw ay hindi ko gamitin ang bata para muli kaming magkaayos dahil wala na raw talaga kaming pag-asa. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa nitong aking kwento. Isa talaga ito sa mga paraan ko para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Sa totoo lang kasi ay wala akong sino man na makausap tungkol sa mga nangyaring ito. Ayoko magkwento sa kahit na sinong kaibigan o kamag-anak ko. Kaya siguro lalong bumibigat ang laman ng dibdib ko. Kaya sana pagkatapos kong isulat ito ay mabawasan ang bigat dito sa dibdib ko. Dahil alam ko na yon ang kailangan kong gawin ngayon. Ang i-share ang masakit na kwento ng buhay ko. More power and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Ang masugid ninyong tagapakinig, Gary. Ang pagsubok na dumarating sa mag-asawa ay madalas na hindi na pagtatagumpayan kapag isang taol na lamang ang lumalaban. Kaya nga sila pinagsama ng isang pangako sa simbahan para sabay silang lumaban hanggang sa huli. Pero syempre hindi natin pwedeng ipilit ang ating pagmamahal sa taong hindi na handang lumaban para sa atin. Dahil kapag ginawa natin yon, tayo lang din ang mas masasaktan sa huli. Kagaya na lamang na nangyari sa ating letter sender na si Gary. Bukod sa pagmamahal niya sa kanyang asawa at anak, pilit siyang lumaban para sa kanilang relasyon ni Maricel dahil ayaw niyang masira ang kanilang sinumpaang pagsasama sa habang buhay. Kaya lang lahat naman tayo ay marunong mapagod. At siguro pinagpapasalamat ko na rin na napagod ka, Gary, sa ginawa mong paghahabol kay Maricel. Hindi ako natutuwa dahil nagkahiwalay kayo, ha? Nalulungkot at nanghihinayang ako dahil nasayang ang ilang taon ninyong pagsasama bilang mag-asawa. Pero natutuwa ako sa parte na sa wakas ay nagawa mo ng pahalagahan ang sarili mo. At iyon ang araw na nag-decide ka na bumitaw at huminto sa paghabol sa dati mong asawa na si Maricel. Naniniwala naman kasi ako, Gary, na darating din ang araw para sa'yo na ikaw naman ang magiging masaya kasama ang taong totoong magpapahalaga ng pagmamahal
na nararamdaman mo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.